Plus Panalo! Ay! Eto na. Ako, nakakaloka to the highest level. Eto na naman po ang isang edisyon ng ating Bingo Plus Panalo. Hatid yan sa atin ang Bingo Plus, Bingo sa Saya, Plus sa Panalo. Naku, eto naman dapat talaga ninyong tandaan, hindi ba? Mamayang gabi tandaan nyo mabuti. Ngayon mag-shoot tayo maya-maya lang na konti ng bola sa ating Pinoy Drop Ball para makakuha tayo ng lucky card sa programang Baklitas. Ngayon, kung sakali naman din matandaan ninyo at makuha nyo ang lucky card ng Baklitas, aantayin nyo ang hudyat ni Kuya Chico kung saan at kailan kayo pwedeng tumawag. Dahil magpapaikot siya ng ruleta kung saan nandun ang aming mga programa. Sakaling matapat sa Baklitas, kailangan nyong sambitin ang lucky card namin. Hindi ba? Para makuha ninyo ang 500 pesos na premyo mula on air. At kung saswertihin ka naman dahil kung mapili ka online, additional 500 pesos ulit. Pero kung hindi ka naman pala rin, diba, okay na may 500 pesos ka at another 500 pesos then online winner for a total of 1,000 pesos sa pinamimigay natin daily. O ngayon natin malalaman, Mari, kung ano eto yung lucky na. number. I-shoot mo na ang ball. Kasi ang daming bola. Diba? Ito na. Ay, bakit nasa gitna? Hindi, considered dyan sa dun sa tinapatan niya. Considered yan. Oo, kay... Oo. 10 of spade. 10 of spade. Ay, malinaw. Oo. Hindi, wala siya sa gitna. Hindi siya leaning ball. Yan. Nung isinut ang bola mula sa ating Pinoy Drop Ball para klaro kitang-kita na nasa poder siya ng kanyang ina. Ng ina mo. Na nasa poder siya ng 10 of spade. Yan ang lucky card para sa programang Baklitas. Ulitin lang natin. Ang lucky card para sa programang Baklitas ay 10 of spade. Yan ang tatandaan nyo. 10 of spade. 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 Pajulit-julit. 500 pesos kasi yan kung makalimutan pa naman nila yan. But anyways, nako mga pangga, yan po muna ang ating Pangga Bingo Plus Panalo for today. Nahatid sa atin ang Bingo Plus, Bingo sa Saya, Plus sa Panalo. Bye, Bing Bing! Bye, Bing! Kakain ka na lang, pinagtaya mo pa? Pusta de peligro yan! Uutang ka pa para makapaglaro? Pusta de peligro yan! Hindi ka na makabayad ng bills, kakahabol ng talo? Pusta de peligro yan! Ang game. Joke! Sabihin mo! Energy! Chismis! Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo! Ano? Yun, isang magandang umaga Metro and Mega Manila. Ako pa rin po si Kapitana Sisa. At ako lang po si Tita Cora. At ito pa rin ang Baklitas. Hello po sa inyong lahat dyan. Ayan. Hi Good po. morning sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa buong Pilipinas. Lalo na sa mga, ay nako,
mag-ingat po tayo ha sa mga naapektuhan po ngayon ng baha. Oo. Kasi nitong nakaraang weekend, Oo. nagkaroon 'di ba ng orange warning signal? Orange. Grabe nung Sabado, Grabing 'di ba? ulan. Orange, Galit na ano ba tawag doon? Rainfall signal. Rainfall level? Orange Rain- County. Ganon. Orange. Orange zest? Orange and lemon? Basta umabot ng orange level. Oo nga. The level, leveling? Ano? Darilya? Ay, hindi. Iba yung level nun. Oo. Ayoko umabot sa level nun. Levelist yun, G. Ay, nako. Di ba na direct. nakakaloka? Wait, Oo. Chair Lala, hello po sa'yo. Ayan, magkausap lang kami kanina umaga. Mm-mm. Next week pa daw siya uwi. Sabi ko, ano ba yan? Pangalawang birthday ko na naman. Wala ka na naman, Chair Lala. Mm-mm. Di ba? May Western Union naman po dyan sa States. Ay, wow. Si Burao. Ay, pero Mare, magbabalik tanaw lang tayo ng konti, ha? Sige, saan? Oo, kasi nga, di ba, kamakailan lamang, Mare, ay naging usap-usapan na naman yung, naungkat last year Oo. na chika na Na? itong si MTRCB. Oo. Ayan, ay pakikialaman. Oo. Kasi yun yung Ang pangit yun yung naman naging- ng term, di ba? pangit nga, pero di ba yun yung tanong ko? Oo. Pakikialaman ba? Ayan. So magbabalik tanaw lang tayo ng konti. Oo. Ayan, dahil nga magbabalik tanaw tayo, last September 2013, 2024, ang Oo. Dabaklita sa podcast ay Aha. nakapanayam si Chair Lala Soto kung saan Mm. ating walang patumanggang na tanong Oo. kung totoo bang pakikialaman na nila ang Oo. pagre-regulate ganyan sa ano ba tawag dito sa Netflix Mhm. at saka streaming platform. Aha. Pero Mare, ang nakakaloka kasi nito, Bakit? kaugnay ng ano ba tawag doon yung ginawa ni Robin Padilla? Ano? Action? Hindi. Pagsasabatas? Pagsasabatas. Oo. Ayan. Kaugnay ng pagsasabatas ng Oo. Senate Bill 2805 Mm. o an act of strengthening the capabilities and organizational structure ng Oo. MTRCB. Oo. Nag-backlash lahat sa MTRCB at kabilang na sa mga umalma Oo. ay ang Directors Guild of the Philippines. Kung saan Mm, inalmahan nga DGPI. nila, Oo. DGPI, kung saan inalmahan nila pati na yung actor, yung Yes. pinamumunuan ni Dingdong Dantes. Okay. Oo, kasi nga parang Actors Guild. Oo, parang ganyan, ganon. something like that. Oo. Oo. Ngayon, Mare, ang nakakaloka doon kasi ang hindi naiintindihan ng mga tao kasi Oo. 'di ba sabi nga nila, baka akala ng mga tao kasi Oo. kapag binigyang karapatan ng MTRCB na i-regulate or alam mo 'yon, magkaroon ng say Oo. sa mga streaming platform, Oo. baka akala ng mga tao lahat ng papasok na movie Oo. pakikialaman nila. Mm-mm. Which is itinanggi po ni Chair Lala Soto 'yan kasi Totoo wala naman. silang sapat na tao upang gawin ito. Parang 30 plus lang ang board Oo. members niya. Kung inaakala po ng kasi ganito papaliwanag lang natin kasi inaakala ng mga tao gano'n ang mangyayari. Oo. Pero hindi po. Oo. Ang mangyayari po dyan ay magre-react lang sila at at aaksyonan nila Mm-mm. ang mga pelikula na merong nagre-report. Correct. 'Di ba? Mm-mm. Kasi hindi kagaya sa TV, hindi naman lahat ng TV show. Mm-mm. 'Di ba? Though naka-monitor sila, Mhm. pero nagre-rely pa rin sila sa report ng mga deputies kagaya natin, Correct. diba? Ay baka mamaya Oh. balikan tayo. kayo pala ang Kayo ang nagre-report. taga-report. Oo. Kasi inaakala ng lahat, Mare, ay mapipigil na yung creative juices ng mga nasa produksyon. Di naman. Diba? Na yung iba kasi iniisip nila na baka mamaya gawing cash cow. Actually, yun ang ginamit na Na term. ng term ng DGPI na gawing cash cow. Ng MTRCB? Oo. Parang, di naman. Ang mga streaming platform, which is hindi. Mm. Actually, pinaliwanag din po ni Chair Lala Soto kasi ang dami nga na naman ng babash. Mm-mm. Pinaliwanag din ni Chair Lala Soto na hindi po siya ang nagre-review ng mga pelikula. Mm-mm. Dahil ang nagdidesisyon diyan ay ilang board, Mare? 31, if I'm not mistaken. 31.
31 board members ng MTRCB na, alam mo yun, binubuo ng iba't ibang mga tao. May mga abogado, may mga veteranong mga artista, may mga, alam mo yun, talagang pribadong tao na kung saan nga naman sila nagdedeliberasyon para, alam mo yun, masiguro talaga nila na, okay to for public viewing. Isa din, Mari, dadagdag ko din kasi, diba, sa nabanggit nga ni Chair Lala patungkol nga dyan is, actually, wala silang plano. Totoo naman yan. Napakialaman yan. At saka bakit ang MTRCB po ang ano nyo, binabalikan ninyo? Hindi ba dapat, diba? Yung nag-amyeda ng batas. Oo, tsaka isa pa unang-una, pagdating sa mga ganyang palabas, hindi ba dapat yung mga optical board na ang nakaano dyan? Ang isa din dapat sa maging involved. Tapos, parang ang sinabi nga dito ni Chair Lala is, parang sinabi nga niya na hinihikayat niya yung mga producer na makipag-ugnayan sa kanila. Yes, yun yung sinabi niya na magkaroon ng koneksyon. Oo. Diba, hindi po sinabing ipupulis po kayo. Oo, makipag-ugnayan po kayo kung kailangan, diba? Kasi nga, bilang sila, dahil 31 board members at ilan lang naman sila, hindi nila kakayanin, reviewin na lahat ng na-post online. Pero alam mo, Mare, feeling ko hindi naman yung Netflix ang tatamaan nito eh. Hindi. Ang tatamaan nito yung mga gumagawa ng soft porn. Correct. Diba, yung medyo hindi na akma. Kasi, di ba, kahit anong tago mo, kahit meron kayong restriction sa mga bata sa tahanan ninyo. Di ba? Merong mga tablets at cellphones yan na nakabukas at nahahawakan ng mga anak nyo. Na-aksidenteng napupuntahan ng mga minor de edad. Ayaw nyo ba na habang kayo ay busy sa trabaho, nababantayan ng MTRCB ang inyong mga anak? Ng pinanonood, no? Sa pinanonood nila? Tama, totoo naman din yan. Di ba? Diba? Kaagapay, diba, lagi nga sinasabi ng MTRCB, kaagapay nyo kami sa responsableng panonood. Kung kayo, tungo sa responsableng panonood. Diba? Kung kayo, hindi nyo nababantayan yung mga anak nyo 24/7 sa mga hinahawakan nilang gadget, ayaw nyo ba ng MTRCB, maski papano, ay meron silang ginagawa upang nang sa ganon ay yung mga anak nyo yung hindi mapariwara. Oo. Diba? Kasi hindi nyo alam eh. Napapanood yung mga action film na akala natin okay lang. Pero napapanood na ng mga bata yung mga karahasan. Diba? Tapos yung mga illegal na droga. Diba? Yung mga lengguwahe. Correct. Kaya nga ganyan lang, mahigpit lang naman dyan sa ganyan classification ng MTRCB. Nang sa gayon na ay maging secure din naman yung free TV channeling. Correct. Yung mga pelikulang pinanonood natin. Pero sa aspeto ng online platform, Mare, streaming platform, wala naman pong balak ang MTRCB. Parang ang pagkakasabi nga ni Chair Lalo, nasa sa kanila naman yun eh. Kung magsusumiti sila sa amin ng pang-review, bibigyan namin sila ng classification. Kung hindi rin naman, it is not our jurisdiction at boundary namin para panghimasukan yan. Para sabihin yung cash cow ng MTRCB. At saka hindi ang OA nyo, hindi po gagawing, parang hindi naman po yata parang hindi naman po yata i-rating ni MTRCB. Kasi kung sa mga gumagamit ng Netflix, may sarili ng ratings ang Netflix eh. Kung pambata ito, correct, o pang ano, di ba? Tsaka may, di ba may kanya-kanyang ano yan, may kanya-kanyang folder. Kung ito lang yung folder ng bata. At saka may password yun. Correct. Di ba? So, ganun lang. Siguro wag na lang tayo magbitaw ng mga salita na hindi natin kayang, 'di ba, ibalik pa sa mga bibig natin. Hindi, tsaka yung yung para sabihin yung kasi gagatasan lang kayo ng MTRCB, utang na loob, 'di ba? Galing ba sa saan galing yung salitang yung pangka-cash cow? Sa Directors Guild of the Philippines. Wala nga kayong pinalalabas sa pelikula. Paano po kayo kakashkawan? Di ba? Puro foreign film nga ang napapanood ng mga Pilipino. Oo. Di ba? Yung mga ganyan. By the way, nga pala, kudos nga pala sa SM Santa Mesa. Kasi nung pangalawang beses kong i-review yung movie na Final Destination, nasa dulo ako ng pila. Oo. Naririnig ko na may batang nakikiusap na pwede siya manood. Oo, she's 12. Hindi pinayagan. Hindi talaga. R16 yan. Buong pamilya silang hindi nakapanood dahil nga inalagaan ng SM Santa Mesa. Correct. Kasi sila rin namang marereport. At kung sakaling pinayagan nila yon, nandoon ka, lagot sila lalo. Hindi nila ako nakikita eh. Siyempre, hindi mo yung papayagan, sisitahin mo yung kaagad. Bakit yung pinatuloy yan? Di sarado, negosyo. Diba? Meron kayo violation.
Kasi actually ganun din ako dito sa Rob Mag. Kasi yung Ballerina, yung pinanood ko, it's an action film with Keanu Reeves. Ganda, no? R16 din siya. So, very cautious ako na mga pumapasok. Puro teenagers eh. Pero alam mo yun, nakikita ko naman na hinanapan nila ng ID to prove na 16, ano tipong ganyan. Kasi yung iba, malaking bulas lang, pero kita mo sa mukha na totoy pa. Di ba? Yung mga ganong aspeto. Kaya, very good kayo dyan. Tapos yung Final Destination nga, yun. Puro karahasan ng pinanood, Oo, diba? Tromang-troma ka ba? Hindi naman, kasi gusto ko lang matutong mga bagong teknik. Paano to Meggy Boom Boom Bell? Barya lang yan, Mars. 25. Akit ka sa building. Hindi, ito di ba, sa physics, pag hinulog mo yung benching ko sa taas ng building, nasa 38th floor ka, pagbagsak nun, para siyang bullet. Kasi dahil yung impact. Yung gravity. Diba? Gravitational impact. Wow. Ayun. Yung may, I'm gonna swing. Chandelier. Mali. Hindi pala gravity. Yung gusto mo mag-joke pero hindi ka music lover. Hindi. Hey, wale. Yun yung... Wale. Nakikiramay po kami. Isang joke na naman ang namatay. But anyway, sabi niya ano na namang technique yan. Saan? Ang sarap pala ng work ng Baklitas, libre makapanood. Akala nyo lang madali. Ikaw ang mag-review ng 3-4 na movie sa isang araw. Uy, ginawa ko yun. Nakaganyan na yung mata mo. Hilong-hilo talaga ako. Nakaganyan na lang ako sa coffee shop. Yung tipo kasi, alam mo, hindi na nag-sink in sa akin. Yung movie, no? Ano nga ba yung storya ng una kong pinanood? Ang bakit pala nun, yung tatlong sabay mong papanoorin, di ba? Hindi naman sabay-sabay, pero may interval. Hindi na pala nagre-rehistro sa utak mo kung ano yung storya ng bawat pelikula. Yun yung literal na movie, Yun ang paghahalo-halo mo na nakakaloka. Ako naman 2 araw ko kasing magkasunod yun. Gusto niyo bang sumama kay Kapitana Sisa pag nag-review siya? Yes. I-PM niyo siya, itanong niyo kung saang cinema siya. Correct. Sa Dilson. May isang joke. Sama kayo sa Dilson. Siniskwela na pala to. Maski pa paano, di ba, masarap din na ang Baklitas minsan naging informative. Tama, di ba? Yung mga ganong aspeto. But anyway. Pero sana, sa DGPI, ayan, sa actor, at saka sa MTRCB, sana ay magkaayos-ayos kasi iisang industry. Alam ko naman kung saan ang pinanggagalingan yan kung bakit naging ganyan. Kasi di ba, ilang pelikula ang hindi pinayagan at nabigyan ng X-rated, diba? Or X-rating ng MTRCB. Tulad na lang yung kay Paulo Contis, diba? X, yun binigyan nila ng X. So, ibig sabihin, hindi pa pwedeng palabas sa sinihan at hindi rin na ipalabas online yun. Diba? Tapos may mga ilan-ilan din na pinag-iikpitan talaga, 'di ba? So, alam ko naman po kung saan nanggagaling yun sa part ng DGPI, 'di ba? Pero sana, wag naman din po natin isipin dahil, alam mo yun, kaagapay nyo yung MTRCB diba? Sa responsableng panonood. Kasi, diba, responsableng pagpapasaya, pagbibigay aliw sa mga tao ang gusto nyong ibigay bilang mga, alam mo yun, direktor na gumagawa ng isang sining na gusto nyong ipakita sa tao. Diba? Ganon din naman ang MTRCB. Hindi lang basta yung tipong sila makapanita or kung mabigyan ng ganito at hindi rin sila namimera. Dahil kung tutuusin, kung talagang ganyan lang din at sinasabi nyo cash cow, di sana po, dyan sa may timog, 3 palapag or 5 palapag na po yung kanilang opisina. Nakita nyo napaka-humble ng opisina. Diba? Parang health center nga. Oo, diba? Kala mo nga parang tipong Hindi, maliit lang kasi mare ang budget ng Akala mo lying in, ganyan. Grabe, nilait natin opisina natin. May bilang ako sa baba. Sabi mo, bakit? Papacheck up po. Pero, hindi kung talagang, alam mo yun, talamak po ang alam mo yun, ng aming ahensya. Panggagatas ng ahensya ng Kaya MTRCB. na sinasabi nyo, sana po wala po kami sa ganong aspeto at hindi po kami ganong kahambol na magkasya po ganon dun sa opisinang 2 lamang ang palapag. Diba? Diba? But anyway, minsan hindi naman diyan nasusukat kung korap ang isang di ba? Kasi may kilala nga tayo kung saan-saan lang nakatira pero ang laki pala ng nakukulimbat niya. Ay, talaga ba? Anyway,
Oo, may nakilala din ako dyan. Malaki talaga. Malaki talaga, oo. Hindi basihan ng opisina kung kayo magnanakaw or ano. Dahil kung minsan yung mga magnanakaw, sila pa yung sila pa yung lang. mga hindi mo inaasahan. Oh, but anyway, yun na nga. Sana po ay magkasundo-sundo para sa responsabling panonood. Eyeliner At maging maging panuntunan na lang natin na mas mapabuti yung kapakanan ng kabataan kasi ang tinitignan lang naman ng MTRCB ay yung kapakanan ng mga kabataan. Kayo mga matatanda, kaya nyo na yan eh. Yung makapanood kayo ng pero yung mga bata kasi sa paghuhubog ng kabataang Pinoy, hindi pwedeng basta-basta tayo nagpapalabas ng kung ano-ano. Kasi ang mga kabataan ulitin lang po namin iniisip nila normal yun. Oo. Ulitin lang po namin, hindi po balak ng MTRCB na pakialaman po ang lahat po ng pelikula sa online. Kapag may nag-report lang po sa kanila, dun lang po sila a-action. Kasi hindi po kaya ng MTRCB na under ng Office of the President yung ganong klase ng pag-regula. Kasi mababa lang ang binibigay na budget ng ng Office of the President, 'di ba, sa MTRCB. Correct. 'Di ba, na nakakaloka. Bakit ito na lang, 'di ba? Sa dami ng ahensya ng gobyerno, bakit walang gustong, alam mo 'yun, mag-voluntaryo maupo sa MTRCB? Alam mo, magpaalam na tayo. Bakit? Gusto daw umupo ni Tita Dina, yung dating dating inapakan daw na taong bayan. Bakit ba ayaw nila sa MTRCB? Tumigil ka na! Ay, nako. Pag ikaw talaga. Di ba? Bakit ba gusto nila sa DepEd? Bakit ba gusto nila sa... Si Sisa po yan pag siya po'y wala pa ako sinasabi. Yun lang naman. Bakit ayaw nyo sa MTRCB? Maayos doon. At yan po ang kabuuan ng ating episode ng Baklitas for today's video. Bukas ay magsama-sama po tayo sa mainit na talakayan dito pa rin sa Baklitas! Muli po ako sa Kapitana Sisa. At ako naman po ang natatakot sa aking seguridad dahil yung aking sasakyan ay may nakalagay na Energy FM. Talaga ba? Oo. Wow, parang hindi ka sumasakay Hindi kasi nakalagay doon MMCC eh. Hindi, sa harapan may nakalagay. Ay, meron ba? Oo. Siya po abangan niyo sa baba. Wag po ako. Ako po si Tita Cora. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pagkawag mo sabihin radyo. Sabihin mo! Ano sasabihin? Energy! Hi Pangga! Ako po si Gandang Kara and don't forget to follow us sa lahat ng mga social media platforms namin at Energy FM 106.7 sa Facebook, sa Twitter, Instagram, YouTube, and TikTok. At samahan mo na rin ako sa aking programang Hot Stories na lagi po akong live 12 noon hanggang 3 p.m. sa TikTok Live or sa Facebook Live. Ako po ay nag-iisang chicks ng radyo, si Gandang Kara. Panggawag mo sabihin radyo, sabihin mo, Energy!